Wait lang po guys, iayusin ko muna to. Yan. Okay, wait lang po. Babalik muna ako. Saglit lang. Guys, iayusin ko muna to. Yan. Okay, wait lang po. Babalik muna ako. Saglit lang. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Free call tayo po ulit. So, magandang tanghali or magandang hapon or anything. Okay, balik muna tayo sa live streaming tutorial mga guys. So, sa mga STEM student dyan or kaya sa mga junior high school or whatever, marabo daw po ito. So, free call ulit po tayo guys. Free call plus, okay? O sige. So, bago ako mag-start, kailangan makapag-start pa tayo kapag 100 viewers na. Okay? So, this natin for today is write the standard and general equation of a parabola. Okay? So, sa mga hindi nakakalam, ituturo ko sa inyo. Pag alam nyo, okay lang naman. Okay, shoutout po sa mga nag-join dyan. Si James Kai. Boy pa si James Kaya. Si Engineer Paul. Hello po, sir. Joseph and Manuel. EN1. Hello po. Jose, Andre Chu, hello po. Kaiser 20, Chubol, hello po. Jonathan, hello. Yololan, hello. Ler, hello. Join. Walang pangalan, hello, Kaiser. Okay. Milko Beach, hello po. Para makapag-start na tayo. So, write of the standard and general equation of parabola. Kung nangangalayan kayo ng tulong, guys, so, PM nyo ako. Ito po yung ano ko. G, kung mangangailan kayo na tulong, may kusang loob po kayong magbigay ng G, alam nyo na, so i-PM nyo ako. Pag hindi, maraming salamat na lang. Huwag na lang po. NGG, hello po. 1, 2, 3, hello po. Romel, Carrer, hello. Letter J. Jason Mua, hello po. Joseph and Manuel, hi po. Okay. Ano, start na pa tayo? Free call ulit po to, parabola ulit yan. Pero, iba ang discussion. So, write in standard and general equation. So, ita-translate siya into standard and general equation of parabola. Pero, ang given, focus tsaka yung vertex. Ibig kasi, meron po siya equation of the directrix. Okay? Doesn't yes, hello po. Mix, hello. Mix, hello po. Engineer Paul, hello po. Hello, sir. Note po kayo. Kung may katanungan po kayo about sa dito, so pwede kayo magtanong. Pag wala, i-start na natin. Your neck, hello po. Erwin, hello. Tignan natin sa viewers natin para makapag-start na tayo. 41 viewers, hintayin na natin. Okay. Sino may katanungan pre-calculus para sa mga STEM student? So, hello po. Proudman, hello. Proudman talaga. Grabe tapos na yata ang Christmas, tapos na New Year. Oh. Parang yung mga Christmas decoration parang nakapagtanggal na, parang may ninis na, parang malipit na. Alam yun. Okay. May nag-comment. Thank you pa sa pag-send ng batch kay Sky. Wala na yata. Okay. BSMT, 4th year, hello po. Walang pangalan, hello. Ang dami na yung nag-ayos dito So, tignan natin. 54 viewers. Sige, magdasal muna tayo. So, bago tayo mag-start, magdasal para mawala yung takot yan. Amen. Thanks God.
So, magandang hapon po sa inyo lahat. So, start to the live streaming in TikTok Live. Jobs, hello. Jobs, hello. Arian Brazil, hello po. Erwin, thank you po sa pagtap-tap ng heart react. Si Lice, hello po. Erwin, thank you po sa pag-send ng badge. Benz, hello po. Hotdog, hello. Carlo, hello po. Start na tayo. Okay. Tignan natin mga viewers natin. 71, malapit na. Pre-calculus lang po to guys para sa mga STEM student. Grade 11 and grade 12 for STEM student. Science and Technology, Engineering and Mathematics student. Grade 11 and grade 12. Alam ko, pinag-aralan yan. Alam niya na. Pag wala ito, so meron po yan sa mga grade 10. Ewan ko na lang sa inyo kasi depende po yan sa tinuturo ng teacher niyo. Okay? Okay. May nagpa-request paano translate into general and standard equation of a parabola. Pero ang given is the value of the vertex and directrix, tsaka yung focus, diba? Okay na po, Fredo. Okay na daw. Alam na alam ni Fredo yan. Palapakan natin. Thank you po sa pag-send ng badge kay Fredo. Alam na alam ni Fredo yan, sir. Papakus natin si Fredo para patunayan nag-aaral siya. De, charix. Batawa pa si Fredo. Thank you ulit sa pag-send ng badge para pang 2 beses na. Okay. Alam ko, Fredo, STEM student ka ata or grade 10. Ewan ko lang sa inyo. Baka STEM student ata si Fredo keep on watching ko, Fredo, sa live streaming. Okay. Tagal naman yung mag 100 viewers. 86, malapit na. Kung nangangailangan kayo ng tulong letter G, PM nyo na lang ako kahit magkano. Pag hindi, maraming salamat na lang. Ay, ang galing talaga ni Fredo. Then, grade 11, shout out po kay Fredo. Mag-aral na mabuti. Baka malay mo, ano ba pangarap mo, Fredo? Mag-engineer or ano, like sun? LIE, hello po. Thank you po sa pag-repost po ng live streaming. Okay. Okay, usapan natin. Pre-cal ulit. Pre-calculus, alam ni Fredo yan. 92, malapit na. Para makapag-start na tayo. Huwag ka na tamambay na may degree po. Tamambay na may degree po. Grabe ka naman, Fredo. Tumambay na may degree po. Tambay naman talaga ako, pero hindi naman ako nagtapos, Fredo. Accountancy student lang po ako, hanggang second year lang. Okay. Masarap naman tumambay sa bayan, dami kakainin, day charis. Pre-calculus tip for STEM student. Okay. Alam ko, mas mahirap ang basic calculus. Kasi pag pre-cal, preparation for the incoming calculus. Kasi pag pinag-aaralan sa pre-calculus, puro solid mass narration, yung graphs of the circle, parabola, eclipse. Basta ewan ko kasi, wala naman kami nung nag-high school ako eh. Naglalag na kasi. Pasensya na. Naglalag siya. Master 06, hello po. Kung naglalag kasi ay nais ko yung yung internet. Kakabayad naman ng internet eh. Okay, tignan natin viewers para makapag-start na tayo. Okay, 116 viewers. Okay, start na tayo. So, write the standard and general equation of parabola. Kung titignan natin yung mga meaning, so ito yung meaning. Galing to sa Google. Uhuhusgan nyo ako kasi marami naman. Kung iba-iba ang resulta ng meaning, pero magkakapares ang explanation. So, sabi dito, ganyan yung tsura ng parabola, di ba? Nakikita nyo? Ganyan yung tsura ng parabola, para siyang pa-letter U ang drawing. Parang pa-letter U ang curve. Di ba? U yung parabola. So, sabi daw, meron po siyang 3 parts for the parabola. Vertex, focus, and directrix. Ano yun? Ito yung pinaka-meaning, hindi mo na kailangang pahirapan sarili nyo kasi may explanation na. So, yung vertex po talaga ng parabola, nakatipende po yan. Medyo may kulang dito eh. Hindi lang talaga maximum or minimum. Minsan kasi may left side of parabola, meron namang right side of parabola. Medyo kulang kasi ang meaning ng Google eh. So, nakatipende sa location. May maximum of parabola at merong minimum of parabola. Ibig sabihin, pag maximum, upward po yun. Ito po yung upward. Ito yun, upward. Pag minimum, nasa baba. Nasa downward. Okay.
may set to the point kapag yung vertex mo, nakatipindi po yan, merong left side at merong right side. Okay, gets nyo? Depende po sa location ng graph nyo. Ay, oo nga, naglalag. Naglalag ba ako? Ulitin natin. Ano yung... Ang parabola, meron siyang tatlong parts. Vertex, focus, and directrix. Alam na alam ni Breto yan. Negative 4p. Oh, okay. Tama po kayo, James Kai. Tama-tama. Tama po kayo. Naunahan na yata talaga ako. Tama ka po. Negative 4b is the downward. Tama po kayo. Kasi negative, pag negative po yan, ibig sabihin, downward po yan. So, depende sa situation. Saan po ma-apply yan, guys? Kamaya ka na, Richard. Ipapaliwanag ko muna to. So, ang vertex nakatipende. May maximum, may minimum, may left side, at may right side. Ito po, maximum po yan. Ito, minimum, kasi may negative po. Wala pa po, hindi pa ako nakapagturo ng partial differentiation eh. Wala pa po, Diyos. Salamat. I-apply lang to kapag yung discussion sa pre-calculus, kasi pag pre-calculus, preparation for the calculus, kasi preparation lang pa lang yon, Richard. Kasi ang parabola, meron niya sa totoong buhay eh. Kapag nag-graph ka, pwede mo magamit sa totoong buhay. Kapag nag-ano kayo, like example, magdodrawing kayo ng, magdodrawing ka ng scratch, kahit anong dyan, mapakarto man or tao, pwede naman. Kung i-apply mo sa totoong buhay, pag graph sa pinag-uusapan, like example, nagtatrabaho ka sa animation, pwede mo magamit mo to kasi para ka nag-drawing kasi may magaganap naman yung mga waves, parabola, or lines, or anything. Yun lang. Wala na po ako masabi, Richards. Okay. Sa nursing or law school, magagamit po po yan. Kung tatanungin sa high school, sa nursing meron yan kasi more on the, yun na po yan, nursing. Pag nursing kasi, katulong yata ng doktor. Like example, di ba sa nursing, pinag-aralan yung mga parts of the body ata, yung mga parte ng katawan, yan. Eh sa law school, more on the, ano ba yun, more on salita po yung sa law school. So law school parang hindi yata magagamit ito. Sa nursing parang konti lang, kasi more on physics po kasi sa nursing, kasi pinag-aralan ito ng mga part of katawan, lang. BS Accountancy lang po, TLBS. Okay. Dito muna tayo, guys. Yung focus naman, guys. Focus, naka-lies po siya. Makakatapat lang po sa vertex natin. Ang ibig sabihin po, ang focus natin, dapat nasa loob po yun ng parabola natin. Loob na inside nga eh. Makikita mo yung mga drawing ng focus natin. Ito yung vertex, di ba? Ito yung vertex, di ba, pinaka-puwitan ng parabola natin. Yung pinakahuli yan. Ay, yung katapat ng vertex, yung pinaka-loob ng parabola natin, yan ang tinatawag ng focus. Ang sabi daw, lies inside the parabola. Pag sinabi inside, sa Tagalog is, nasa loob ng parabola. Gets nyo? Eh, ano naman ang directrix? Hindi niya mag-get sa mga ganitong, ito nga na may meaning na nga. So, directrix is the outside of the parabola. Ano yung outside sa Tagalog? Eh, di nasa labas, ito po yung itsura ng directrix. Kung makikita may mga broken line, like this, ito yung directrix, di ba? Directrix. Siya yung sumasalo dun sa may parabola. Labas, outside nga, outside of the parabola. And parallel to the axis of the parabola. Bakit? Kung makikita mo yung ganito, grabe ka namang Simbi. Ano yun? Mambobola? Magkaiba yun ha. Yung mambobola talaga, mahilig talaga maging mambobola sa mga babae. Bro, grade 11 pa yan. Tama po kayo, Kel. Roxy, thank you po sa pag-send ng badge. Iba naman yung parabola, iba naman yung mambobola. Alam mo kasi mga lalaki, di naman lahat ng lalaki ganun eh. Kasi,
Ang tricks kasi mga lalaki, pag naliligaw, mabait, pero hindi lahat niyang husgahan. Lovely Peaches, thank you po sa pag-send badge. Okay lang po, lovely, walang ano man, basta manood po kayo ako. Keep on watching po sa live streaming tutorial, so enjoy lang po kayo sa panonood. Yun lang. Dati bobo ako sa mat na yun. Ano na ako, mat lover na ako. Hinder yan, pinag-aralan yan. Grabe ka naman, Simbi. Baka magpapadyok ata to, ah. Yan na tayo minsan naglalag. Kung ito yung directress outside of the parabola, kung makikita mo yung parallel like this, itong mga ganito na to, ang tawag dyan, parallel. Kasi para sila ng mga line na to, parallel, parang ganito. Ito yung isang line, itong isang line, another line. Pag ang sinabi niyang parallel, ito yung parallel. Okay? Ito nga parallel eh. Kung i-explain mo maigi yung mga meaning, magigets mo na. Axis of parabola. Ito yung axis of parabola, di ba? Bakit yung mga directrix, di ba? Okay, gets niya? Ayun yung concept for the parabola. Okay. So, mag-lecture na tayo kung paano. Ang sabi na nagpapareko sa kay Engineer Reke, translate ulit ng standard and general equation of parabola. Huwag kayong mag-alala, may equation dyan na kailangan nyo pagtuunan or pansinin bago kayo mag-compute. So makikita mo, tama naman po yung kanina, kapag negative 4p, downward po ang tawag doon. Hindi pala downward. Downward, downward. Nasa baba, pero ang problema, naka-right po siya. Ang downward po yan, ano pangalan nito, yung kanina nakalimutan ko na. Pag downward, ito po yung graph natin. Kung makikita natin, guys, 33 views, makinig kayo ah. Kung makikita na yung graph, kapag upward yan, ito yung equation niya. Ito yung standard equation niya na kailangan natin matandaan. I-memorize nyo habang maaga pa, huwag kayong tatamad-tamad. Ito yun. Kapag ang, ang downward natin, pares naman yung downward, di ba? Nakatipindi po yan. Sa equation natin, ito, downward. Ito po yung, natin, left side, ay right side po. Magkaiba, pero y po siya. O napapansin niya, left side po ito, naka-y na po siya. English naka-x. Kapag y ulit, pero negative, left side po siya. Pero downward siya. Diba? O sige, parang hindi niyo naiintindihan. Bakit pa paras yung formula ng up and down? So, base lang po sa pinapanood ko kay Matstorya. Malalaman natin yung mamaya, princess. Tignan natin. Ito, alaylay lang ito sa standard equation natin para makuha natin yung graph natin. Malalaman natin mamaya, princess, para mas maintindihan mo. O sige, for example, kung bigay ka ng example, di ba paras nila ng equation nito, ito. So, paano, ma'am? Paano yun? Teka, kuha ko notes. So, paalala ko lang, hindi ako perfect, hindi ako, palis perfect po tayo, ayaw ko lang magkamali. So, ito may kodigo ko. Napapanood ko sa YouTube. Ma'am, paano yun? Teka. Waiting lang po, guys, ah. Sige. For example, sample lang naman, ah. What if kapag ang vertex is given, vertex is ordered per 4 in 2. Sabi daw, request daw, bakit daw magkakapara sila ng standard equation nitong dalawa na to, pero ang graph nila is magkaiba. Yan ang tinatawag ng fixed need. So, malalaman natin given na to. So, 4 and negative 2 ata. So, paano? Ito yung equation po ito of directrix. Directrix. Yung pinakalabas ng parabola. Yan ang tinatawag ng directrix. Ang directrix natin will be dy is equal to 5. Ano yun? Hindi ko gets yun. Kaya katuturuan nga eh. Paano? Ito yun, graph ka ng graph. Okay, tatamad-tamad. So, mag-drawing ka ng graph nito. Like this. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na magkasya. Dito ka. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi na lang. 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ganito pag-graph. Alam mo naman mag-plotting with the point, ha? Jill, thank you pa sa pag-send ng badge. Manood ka, PK Nis. So, i-plotting the point natin yung vertex.
4, up dito, 4, di ba yung x-axis is 4, positive po yan. At negative 2 dito, line dito, parang hindi makalito. So, nandito po siya sa quadrant 4. Yun lang. Medyo nakakalito lang siya tignan, so yan ako na to. Yan. Yan. Kita niya? Object pair 4 and negative 2. Vertex 1 ang tinahanap. Ay nahanap, vertex. So, wala tayong problema nito. So, vertex yan. Madali lang ito i-group yan. So, directrix of y is equal to 5. Paano? Ito yung y natin. Dito pa positive yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yan. Pagpasensya mo yung drawing ko kasi hindi ako perfect. Kaya mahirap talaga maging artist. So, ito na po yung y is equal to 5. Yung directrix natin. So, since ang hinahanap is vertex. So, wala tayong problema. So, pag ganyan, eto na po yun. So, di ba sabi nga nila, directrix always at the back of the parabola. So, lagyan natin meaning nito. So, directrix always at the back of parabola. Kailangan talaga yung directrix nyo nasa likod na po yung parabola. O, di ba gets nyo? Ito yung parabola. So ang magaganap ng graph nito, ito siya. So, ito na yon. Yan. Directrix, anong likod ng, so ano ba yung pinakalikod ng parabola natin? So, yung directrix, ito yung meaning para mas maintindihan mo yung meaning. Di ba? Sabi nga nila, directrix always at the back likod of the parabola. Oh. Di ba yung parabola ito yung vertices natin? Yung magsisimple yung parang likod na directrix natin. So, ito pa yung concept para mas maintindihan mo. Okay? Ma'am, paano yun? May distance pa tayo. Ano yung distance na yan? Patitignan natin yung distance. Dito ka mag-uumpisa sa ganito natin. From here, yung value ng directrix natin, which is 5, dito ka mag-uumpisa, kailangan marunong kayo magbilang ng isa-isa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, saan ka nag-stop? Siyempre, sa negative 2. Ilan ang counted dyan? Di ba 7? So, 7. So, yung P natin, ay yung magiging mistulang distance from B to D. So, lagay natin ang meaning para mas nakakalito. Ganito ah. So, kapag ang P, distance from B as a victory, vertex po yun, to distance. Parang baliktad. Directrix, ano yan? Papalit? Hindi. Doon. Ano, bibili ka ng gamot? Oo, mabili na ako sa bayan. Pagkatapos ako mag-live. 20 lang, mamot. Ayun yung sindahan. Huh? Sabi yung 20. Yan yung sindahan. May papalit ka. Hindi, papapalit ko nga. Ito, tayo. Kaya ka Ano ba naman. yan? Oo. Yung luma. Hindi na yan. Maaamag Kaya na. papalit ko nga yung dito. Okay. Ulit, from the top po tayo. Vertex. Ito yung vertex natin ha. Ito, dito kayo magmumula. Baliktad yung concept natin ulit. Distance from B to D. Pag D, directrix, ganito. So, dito ka mag-umpisa sa object pair 4 and 2. Magka-counted ka kung hanggang saan ang bibilang mo. Patapos na po yung value of directrix natin, which is D5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ilan? 7 yan. So, P natin is 7. Gets nyo? Ulitin ko. Dito ka mag-uumpisa sa value of vertex natin. Kaya ka nakalagay, P is equal to distance from B, vertex to directrix. Dito na ka mag-uumpisa. Ano yung value ng vertex natin? So, order per 4 and 2, ito na po yun. Pero, dito ka mag-uumpisa sa number line natin. From this, para mabilang natin kung ilang po yung distance natin. So, from here, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. So, ang P natin is equal to 7. Gets nyo? 18 views, mamay ko yung babasahin. Ang gagawin natin dyan, burahin ko na to kasi wala nang time space. Diyan ka na lang, diyan ka lang. So, burahin ko muna to ha mga meaning. So, paano? Since, paalala ko sa inyo, di ba pag nakita mo yung parabola like this is downward? Nako, malaking paalala yan. Ingat po kayo kasi magkakapareho yan, pero ang graph niyo category is magkaiba. Ingat po kayo ha, huwag kayo malito. Since downward yan, pataob, ito yung equation niya. So, quantity of x minus h times square is equal to 4p times y minus k. So, dito, from here, solve natin. So, since downward yan, so, kunin na natin yung standard equation natin. Sabatin lang po sa graphing. So, x minus, teka, sandali lang, parang mali yata sinulat ni Pinoy Math. Oo nga, ano, mangin natin, i-review natin, saglit lang. So, h, loss parenthesis squared is equal to 4p times y minus k. Yan. Sandali lang. Kunin natin yung calculator nito. Loko to si Pinoy Mata. Hindi, substitute lang naman. Wait lang muna. Aranin ko pa yung graphing nito. Dali lang. Hanapin ko yung ano niya, video nito. Nakikita ko to ng video. So, negative 4. Loko po si Francis, hindi po yan humingiti dahil sa pungin niya. Kaya sobrang kuha ni Francis sa libreng pangustis. may negative. Tama po kayo. So, mali lang. Mali information natin. So, negative po yung 4D. So, nagkamali ako. Loko to si, Pinoy Mata. Yan. Negative po to na, yun negative. Namali lang yung niya, namali yung video niya. Kaya pagpasensya mo na. Loko to si, Tignan ko man yung information. May negative naman. So, i-review natin pa. Pag namali, ulitin natin. So, negative po ito kasi downward naman po yan. Okay. 25 viewers, mamaya ko yung babasahin. Ang gagawin natin dyan, substitute lang. Di ba sabi nga nila pag vertex, guys? Pag vertex is H and K. Yun lang. Tandaan mo yung vertex na. Vertex ang ipofocus natin kasi mahalaga talaga ang vertex kasi yun yung kukunin natin sa equation natin. Gets nyo? Ito yung H is 4 is K is negative 2. Okay? Substitute lang naman. Yun lang. So, X wala kasi wala naman tayo ng value of X. Tapos ang H natin is 4. Tapos square is equal to negative 4 P. Ano yung P natin? Which is 5. I'm sorry. Which is 7. Muna. Negative na. Tapos, yung y natin, ang y natin wala. Negative na. Tapos, yung y natin, ang y natin wala. Pag marami kasi ang tawag doon is parenthesis. Pag maraming parenthesis, maglalagay ka ng bracket like this. Pag maraming parenthesis. Sa base lang po sa pagtuturo ng mga teacher namin. Wag niyo pwede naman nakatipindi po. Kung hindi niyo nalagay ng bracket, wag na lang. Ba?
30. Wala. Magkano binili mo? 20. 28? Okay, ano na? Teka lang ha. Ano na yung nanay ko sa mate? Wait lang. 28 daw, 30. 40, 50, 60, 70. Okay, tama. Ama ni may nanay ko, marunong magbilang. Sige, let's proceed. Kapag nagkakaroon ng maraming parentheses, maglalagay ka ng bracket like this para mas formal naman siya tignan. Yung iba naman daw, hindi nilalagay ng bracket kasi nakadepende po yung sa pagtuturo ng mga teacher niyo. So, depende po yan. Sa akin, nilalagay ko yung bracket kasi marami naman ang parentheses. Okay? Then, simplify. So, mamaya na to. Ang hinahanap, standard form. Standard equation ang hinahanap. Mamaya na lang. So, x minus 4 times square is equal to, ito, simplify mo to. So, alam na alam yan. Okay, negative 4 times 7. Ang dali-dali. Negative 28. Negative times positive will be the negative. Negative sign. 4 times 7, negative. 4 times 7 is 28. Then, ito, pag pares sila na ang negative, we always need positive sign. So, sulat na lang yung y plus 2. Y plus 2. So, ito na po yun yung magiging, ano natin, ang magiging S, E, or standard equation. Standard equation to. Pwede na pag tinamad ka kasi pwede nyo i-type yan sa Desmos calculator. So, mag-type kayo ng Desmos calculator. Or kaya pag wala sa Desmos calculator, pwede namang ang GeoGebra. GeoGebra do sa Play Store. So, play nyo na. Kasi ano na, mag-install na kayo do sa Play Store ang Desmos or GeoGebra sa Play Store niya. So, mura, libre lang naman niya sa Play Store eh. Okay? So, pagkatapos nun, kung gusto niyo i-translate yung general equation, wala tayong problema. So, simplify mo to. So, eto, mamaya na yung mga 30 viewers ha. Ang gagawin lang natin dyan, ano pa nga ba, i-simplify mo to. Pero ang problema, ma'am, tinatamad lang po ako mag-compute. Huwag ka mag-alala, may type ako dyan. So, eto, yung x times square, ipagdikit mo lang. So, x times x will be the x squared. I-square mo lang yung first term. Tapos sa middle term, para makuha yung middle term natin, negative time, first term times second term times yung exponent natin, which is 2. So, x times negative 4 times 2 will be the negative 8x. Tapos, negative 4 times square or square mo daw yung last term. So, negative 4 times negative 4 will be the positive 16. Tapos, distribute nito. Napakadali lang naman yun. E di, negative 28y. Negative times positive will be the negative. 28 times 2. Bawal na bawal ito ng calculator kasi madaya lang yan. Kasi algebra po tayo, di ba? Pero ang pre-calculus, para pwede yata ang calculator, hindi ko alam kasi di na naman ako pinag-aralan yan. So, 28 times 2. So, 16, carry 1. 56. Okay, double check natin. Okay. So, ang gagawin natin yan, transpose ito sa kabila. May dalawang uri yan. Pero, ang madalas nito ginagawa sa student, transposition method. Pero sa totoo lang kasi, wala naman sa concept yan sa mathematics. Ang pinaka-original na concept about sa mathematics is APE, Addition Property of Equality. Ano yun, ma'am? Hindi ko alam. So, di ba negative 28, magbabago ka na sign like this, positive 28 on both sides, saka yung positive 56 on both sides. APE ang tawag doon. Sige na nga, so parang mga slow lang to. Lagay ka rito ng mga, dapat mauna yung positive, negative 28x tapos plus 28y tapos yung positive 56. O di ba? Ang tawag diyan sa mga hindi nakakalam diyan dito. Addition, ito APE po to. APE. Addition property of equality. Ulit. Addition property of equality.
Yan ang pinaka-tradition sa pagkukumpute. Yan, kasi may concept naman sa mathematics. Kasi pag transposition talaga, sa totoo lang talaga, parang minamadali natin pagkukumpute. Pero in the deep side, wala naman yan sa concept sa mathematics ang transposition. Kasi life hack ito sa mga estudyante nila para mapapadali tayo, di ba? Paano? AP yung gusto ko, pero pag nagmamadali ka, bahala ka sa buhay mo. So, yan na lang. Cancel out nito kasi zero na yan, di ba? So, will be the, ano mag-isigot niya? Will be the x squared. Ito, di naman pwede i-combine kasi magkaiba sila ng variables. So, ipagdikit na lang. So, negative 8x plus 28y. Positive 16 plus 56, edi, ano na, edi positive 62. I'm sorry, 72 pala. May carry 1 pa pala yun. May carry 1. Is equal to 0, kaya ka 0 eh. So, ito yung magiging ano natin. Ito yung magiging general equation natin. Guys, may tanong po kayo dito. Kung ayaw mo ng PPE, pinaglalaban yun yung mga magiging, ay, paano yun? Ganito. Balikan natin. So, dito tayo sa x squared minus 8x plus 16 is equal to negative 28. Dinistribute ko lang yung, mag-distribute eh. Minus 56. So, transpose ito sa kabila. Pag nagmamadali, mag-transpose na lang kayo na sabay-sabay. So, dito like here, dito right here, magbabago ng sign. Wala tayong problema doon kasi hindi naman ako pwede magkakali. So, di ba, transpose sa kabila para magbabago ng sign, lilipat sa kabila. Ang may iwan na is equal to 0. Kaya nga, equation nga. So, x squared, dapat, mamaya natin i-arrange. From negative 28y, magiging positive 28y. From negative 56, magiging positive 56. May kulang. Is equal to 0. Manood po kayo 15 viewers. Anong gagawin? Simplify. Combine like terms. Ba yan? Pero, eto, puntuin na natin kasi para silang number. So, x squared minus 8x positive 16 plus 56 will be the positive 72. Plus 28 y is equal to 0. I-rearrange po yung equation. Dapat mauuna x tsaka y. Base lang po sa alphabetical term. So, x squared minus 8x tapos plus 28 y plus 72 is equal to 0. Wala, halos pares naman siyang ano niya. So, eto, susulatan ko na lang to yung transposition method. Ito, AP. Bahala kayo anong gusto nyo. Wala namang bawal. Okay? Sige, basahin natin ng mga comments. May tanong kayo? Pasensya na sa mga graph na negative. Kaya nagmamalit yata si Mastoria. Kaya pagpasensya mo na. Okay, basahin natin mga comments. May tanong ko kayo? Sige. Ano? PK Nis, nakaitinda mo na. Kapag may negative, downwards po yan. Pag positive, upward, depende po sa condition ng graph natin. Jill, thank you po sa pag-send ng batch. Hi, hello po! Science Jill smiling, hello! Hi! Pasensya na po, Size Jeans Bali, kung nanonood ka man. Ngayon lang kasi ako nakapagbasa ng comments. Oh, shoutout po kay Size Jeans Bali. Hello po, idol. Kung gusto niyo mag-subscribe kay Size Jeans Bali about sa mga mahirap na math problems, so pumunta kayo doon sa YouTube channel ni Size Jeans Bali. Palagi ko ipinapanood. So, palapakan niyo si Size Jeans Bali. Hello po, sir. Keep on watching po. Thank you, sir. Hihiya ako kay sir. Eka, lasing shikayat natin. Thank you po. Hihiya ako. Hindi ko na napansin kasi madami kong ginagawa. Sige po. Naglalag. Sorry, naglalag. Thank you po sa pag-send ng batch kay Size Jeans Bali kay Idol. Tapos na pala integral. Hindi pa ako tapos, Steven. Sa babalik pa ako sa integral sa mga Martes po, Steven. Ay, nagaya na daw si Idol. Focus. Ay, thank you ulit sa pag-send ng batch. Parang pangalawang beses na kay Sayas.
Naglalagay yung cellphone ko. Pasensya na kuya. Ay, ayaw lang. Oh. Ayaw lang talaga mag-up. Paano naman kung hanapin yung focus o focus? Baka focus hinahanap. Sige, depende naman sa given na po. Paano hinahanap yung focus? Sa susunod na lang po, gas zone. Eclipse yun and hyperbola. Okay. Sky, thank you po sa pagsan ng batch. Recap na this. Engineer Jason, hello po. Thank you po sa pagsan ng batch kay Engineer Edsel. Negative 28 yung P. Ha? Ale? Negative D yung negative 28 yung P. Ganito ang James ka pag hindi mo naintindihan, ganito yan. Kasi yung P ang hinahanap, distance po yon. Ganito, 7 po ang sagot dyan. Hindi po yun, okay. Okay, sorry. O nga pala. Yeah, negative 28 pala, sorry. Sorry, pasensya na. Tama po kayo, negative 28. Tama po kayo, Chai. X minus 4 square equal negative 28 plus 3. Okay, tama po kayo. Hindi ko lang napansin sa exercise ni Isman. Hello po si Constan, yung may pusa na may puti, meow. Pasensya ka na kasi naulang ko nagbasa kasi busy. Okay. Note po kayo, Aaron High po. Sin Constante ko po sa pag-send ng batch. Nawala na yata si IG Mali. Multiply the first to the second term the first times 2. Tapan po kayo last. Tama. Depende po yan. Wala tayong problema doon sa APE tsaka transposition method. Depende sa anong gusto mo i-compute. Ang tradition po talaga APE kasi concept po yan sa mathematics. Ang transposition, life hack po yun sa mga estudyante kasi namamadali tayo, di ba? At both sides the opposite number of the constant term. Tama po kayo, Lance. Galing-galing. Always ba naka-x squared yung x sa parabola or pwede maging y square? Pwede naman. Pag x squared, pag nakita mo yung squared, parabola ang tawag doon. Meron po siyang x squared, meron pa yung y squared. Bubosilo. Grabe naman yung username mo. Pwede naman, sabi ni Romel. Pasensya na naglalag eh. Sa pinakauna po, saan napunta yung p sa negative 4? Ito na po, namali lang yung pinapanood ko, so ito na po yun. Ito kapag downward po yan, pag downward po yung parabola with always the negative, yung magiging distance natin. Okay. Negative 4p po yan. Kaya nakalimutan na maglagay ng negative sa kaya nalito kasi ako eh. Hello, Singkodstan. Yung pusa, gusto ko yung pusang-pusa nila. Miss ko na nga si Whitey, yung alaga kong pusa eh. Thank you pa sa pag-send ng batch kay MJ. Parang nag-iba na yata. Ang galing talaga. Siya yung pinakamagaling si SIS James Malin. Ay, hindi po ako si Salamin Salvi. Anything question lang po dito about sa dito? Wala pa kayong tanong? Sige, magbibigay ako ng given. Okay. Quiz po tayo, guys. Tara, let's go. Ibahin natin yung given natin. Tara. Ito, mamaya na to. Hindi na magkasya sa board. Sige, natin. Okay. Ibahin na natin yung given natin. Gusto ko yung mas excited naman. What if kapag yung natin, ibahin na lang natin. Downward kasi pag negative eh. Loko to eh. Paano kapag ganito, guys? Ibahin na lang natin. So, vertex is order pair of D. Ibahin na lang. So, pwede ba natang baguhin yung let's see, wala na kung may bibigyan given eh. Wait lang. Let's say, mga order pair 2 and 2. Try natin. Vertex is order pair 2 and 2. Sagutan niya. Pero of equation of directrix. Ang directrix natin yung sabihin with D is, ibahin na lang natin. So, imbis na y, naggawin natin y is equal to
Ano, gawin natin 4 para mas excite. Oh, negative 4. Gets niya? Y-axis natin is negative 4. Sige, sagot. Okay. Kapag 0 po ang, ano yun? Insensitivity. Ano ba yung insensitivity? Walang alam dyan, Christian. Pasensya naman, hindi ko pa masasagot yung excessivity. Ano pa yun? Ano ba discussion yan? Paano po kaya mag-graph ng quadratic or parabola po? Ito na po, dice skill. So, ito po yung given, nakatipindi sa mga teacher nyo. Ito yung pinapibigyan ng given para makuha natin yung general equation at yung standard equation. And syempre, graph natin, yung mga behavior ng graph natin, malalaman natin niya sa equation na to. Kailangan, analyze ka, obserba mo po, bago ka sagutan, Christian. Sige, turo ko sila. Okay, paano to? Sinong sasagot dyan? 6 viewers. Nawala na yata si Size Jeans Maling. Pinabahan ako. Ay, ayaw. Ayaw yata magpindot. Mama. Wala na yata mga viewers. Okay, nakangiti si Vince Lelis. Sige, nasasagot dito. Dali-dali lang naman. Ang dali-dali. Ang mas mahirap lang dyan po. Ay, nagwala. Sorry. Ang mas mahirap dyan, ang given is focus tsaka yung equation of directrix. Pero hindi natin malalaman yung value of vertex na. So, complicated kasi yung pag-compute. So, malalaman natin mamaya pag sinugot natin to. O, sino magsasagot dito? Wala ba sasagot? Sige, magbigay ako ng 2 minutes. Sagutin niyo yan, ha? Sige na nga, mag-graph na ako. Sige, graph natin yung vertex. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sige, nakakaya naman. Drawing na natin yung ganito. Vertex natin is order per 2 and 2. Asan ka? X-axis natin is 2, tapos Y-axis natin is 2. So, wala tayong problema. So, ganito. So, equation of directrix is y is equal to negative 4. Ito yung Y-axis natin, ha? Ito yung X-axis. Y-axis is negative 4. 1, 2, 3, 4. So, dito, negative 4. So, direct natin. Pag sinabing directrix, outside of the parabola po yan, guys. Yan. O, paano natin malalaman yan? Di ba sabi nga nila, madali lang to. Okay, wala ba sasagot? Sige na. Kayo lang bahala mag-substitute. Substitute lang naman. So, paano? Since kailangan yung directrix is nasa likod po na parabola natin. Yan ang pinaka-meaning binigay ko sa inyo. Vertical, ang galing. Ay, ang galing ni Briggs. Vertical or pwede tawagin ng upward. Upward parabola. Sige, me daw. Viewers. Sige, halika rito, si Blinks Lelis. Okay, sagutan natin. Hello, Blinks. Hindi ka na makapag-join. Ayan. Hi po. Hello? Okay. Ito po, nagsusulat pa po. Vertical, ang galing. Sige, pag-explain na lang po. Matanong ko lang, nakapag-compute ka na para malaman mo yung standard and general equation ng parabola? Sige, bakit vertical yung sagot mo Di dito sa po graph na to? po. Yes? Kasi po yung directrix nasa baba, yung negative 4, then yung opening niya po is automatically upward. Then yung C niya po or yung P is equals to 6. Kasi po, yung Y, yung equation niya po, di ba, is A minus P or C. Then, if P is equals to 6, D 6. is equals to, di ba, yung A, Oo. Yan. 6. Sige, Then, magiging natin. equals to negative 4 po, di ba siya? So, magiging directrix niya is negative 4. So, nakuha na po natin yung directrix.
Then, Sige, bilangin natin. Sige, wait lang. wait lang. Bilangin natin from vertex hanggang directrix. So, dito tayo mag-upisa. From here, nakakalito na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang galing naman. So, since pag ganyan, upward po tayo. So, galing-galing talaga ni upward po tayo. So, ang behavior daw ni Ningnig, sabi daw. So, magiging equation natin, eto, di ba? Ay, hello? Hello. Hello, naglalag ako. Sorry, ulitin ko. So, bumilang ako, diba sabi mo, P is equal to 6. Kasi from here, yung yung vertex natin is dito ka mag-uumpisa. Parang ibilang natin kung ilang ang P natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang dali. So, since upward yan, or upward of parabola, or maximum, ito po yun. Ito yung kukunin natin, di ba? So, anong sunod doon? I-solve natin. Brahin natin to. Basta lang. Parang kinabahan ka. Nag-aaral ka rin? Hello? Sakto lang. Kukunin natin sige. So, kukunin natin Go, ang go. natin. So, upward na parabola natin. So, standard equation niya will be the x minus h squared is equal to 4p times y minus k. Positive po yan. Pero, pag ka mag-alala, alam yan. So, ito pa yung h natin, which is 2, at yung k natin is 2. Vertex, wala tayong problema yan. Ang mas mahirap lang dyan, may focus, tapos hahanapin mo yung Opo. vertex natin. Anong gagawin natin dyan? Sige, substitute ko, bahala mag-solve. Hi. Po siya, magiging x plus 2 squared is equals to 24p. Ay, 24 lang ba? Plus po. So, 6. Y minus k natin is 2. Okay, nang bahala dyan. Alam mo 2. yan. 2. Sige. 24. Tapos, 24. 24. Eto, pag tinamad ka, yun yung sagot mo. So, ano na siya, standard equation, SE. Pag gusto mong talagang general equation, distribute mo to. Turang kita, huwag ka na mag-point method kasi makakaloka yan. Distribute lang po. Square mo yung first term natin. So, x times x or x times square will be x squared. Tapos, middle term, first term times second term times exponents will be ganito. X times negative 2 times 2 will be negative 4x. Tapos, square mo yung last term. Negative 2 times negative 2 or negative 2 times square will be positive 4. Ay, wala na parenthesis. Ano ka ba? Mas madali siya. Madali lang. Madali lang para sa'yo. Distribute lang. Minus 48. O, diba? Bahala ka na sa buhay mo. Anong gusto mo? APE or transposition? Bahala ka na. Hello? Ha? Lang po. Ano yan? Mamaya, nagtuturo pa ako. Sige, bahala ka na. So, nasa sa'yo yan. Transposition ka na. So, transfer for here. Transfer here. Yeah. So, x squared minus 4x plus 4. Di ba, positive 24 maging negative 24y. Tapos, positive 48 is equal 0. Ikaw na bahala. Uy! Yeah. General form. Rearrange lang po. Ito na yung general form. Rearrange into. So, ang gagawin natin dyan, makinig ka, ano pangalan nito? Si Lelis. Si combine like terms. Tama. Combine like terms. Madali lang para sa'yo. So, x squared minus 4x. Diba, mauuna yung x kaysa sa y. Alphabetical third po tayo. So, positive 4 plus 48 will be D, 52. Yes. Yan, siguro. So, ito. Ito na pa yung general equation. Ang galing talaga. Palapakan natin si Lelis. Okay, Lelis, manood ka sa Desmos calculator kung tama pa yung sinasabi mo. So, Desmos po tayo. Buksan natin Desmos. Hindi to sponsor
tignan natin kung tatama siya sa graph natin. So, Desmos, kung tama natin sa graph natin. Ano ba yung bakit may ganito? Yeah, tignan natin ha, kung tatama yung drawing natin. So, ang sabi daw, pwede naman mag-type ng standard equation. Pag tinamad ka, pwede naman general equation. So, type ko ang standard equation kasi tinamad na ako. Okay, sabi daw, quantity of x minus 2, close parenthesis, squared, is equal to 24 times quantity of y minus 2. Close parenthesis. Yun. Kita nyo na. Kita nyo. Kung titignan natin yung graph natin, kung kumpara natin, ito yung sa Desmos, di ba? Ito yung equation, di ba? Nakikita nyo? Download kayo ng Desmos sa Play Store, kung pwede. Kung wala, GeoGebra po. So, tignan natin, ikukumpara natin. Yun, halos magkakaparehas, kahit na sinum nyo, approximation ang tawag dyan kasi estimate naman po yung values ng number line natin. So, ito na yung naglalag. So, ito na po yung magiging itsura natin sa example natin. Halos magkukompare natin. Halos pares naman siya. So, approximation tawag dyan, tama na yan, So, ito na yun. Okay, so, baba na kita. Ano na kita. Okay, so ayan. So, try nyo sa Desmos kung ayaw maniwala sa drawing ko, sa mag-type kayo. Pero sasagutin mo yung mga ganito, yung standard equation or general equation. Okay? Sige, sayin natin sa comments. Stop, thank you po sa pagsend ng badge. Ito pa yung general form natin, Mustafia. Okay, nakatipindi po yan. Thank you po sa pagsend ng badge. Sige, ibahin na lang natin. Dito tayo. Yung pinakamahirap dito, mas complicated na po yan. Paano kapag mas mahirap na? Ang hinahanap vertex, pero ang given focus tsaka ito. Wala, patay tayo dyan. Hihirapan ako. Sige, ibahin na lang natin. Ibahin natin to. Bigyan tayo ng given. Hirap na itong magturo, guys. Okay. Ma'am, paano kapag vertex daw? Sobrang dali lang. So, vertex is the order per negative 5 and 3. Tapos, ang focus mo is order per 3 and 3. Ma'am, paano? Ang hirap naman yan. Pakasagot, sino nakakalam dyan? Ang dali-dali lang naman yan. Sabi daw, ang hirap-hirap naman ito. Paano ito sasagutan? Hindi naman mahirap yan. Pag ginap mo, madadali lang po makikita. Sige, ganito, mag-graph tayo. Huwag po tayo tatamad-tamad mag-graph. Importante yan para makita na itsura ng graph natin, ng parabola natin. So, dito, di ba 5 yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasobrang yata sa graph ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasensya na kayo kasi mahirap talaga mag-artist. Kaya ganyan. Ha? Hindi po yung dalawang focus dyan, musta? Ito yung focus, ito po yung vertex. Ito po yung given na binibigay ito sa YouTube. Vertex po yan, ito po yung focus. Teka lang, wag lang tayo atat. Sige. Paano? Vertex na nahanap. Sabi daw, ang hirap-hirap yan. Kayo mag-alala, mag-graph naman tayo. So, mag-plotting the point natin yung value of vertex natin. Sige, vertex natin. Ano pa nga ba? Talagang marunong kayo mag-plotting the point. Pag hindi kayo marunong mag-plotting the point, balikan nyo ng algebra 2. Sa grade 8 pa yan. Paano ba mag-plotting the point sa Cartesian plane? Pag hindi kayo marunong na, wala na tayong problema. Yan ang nagkakaproblema na nag-limot natin mag-graph the point. Mag-plotting the point. So, negative 5, negative
x-axis, dito tayo. Ganito pag-graph yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, step down ng 5 beses, pabaliktad, pa-backward. So, dito ang origin, 1, 2, 3, 4, 5. Sa hindi marunong mag-plot in the point. Pero dito ka tumigil. Pero, pag positive 3, step mo siyang pataas 3 beses. So, 1, 2, 3. So, from here, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito. Tapos, ang focus natin. Ang focus natin is 3 and 3. Dali-dali lang naman. Ang hirap-hirap ko yan. Ang dali-dali. Ay, hihirapan kapag hindi ka nag-aral sa... Open to the right po. Tama po kayo, Blinks. Ang galing. Tama po kayo. Open to the right daw. So, right po ang ganyan. So, ito yung kukunin natin. Galing-galing naman ni Blinks. Ang galing. Ang tanong, asan yung vertex natin? Nasa negative 5 and 3. Ito po yun. Di ba sabi nga nila sa vertex, siya yung pinakapuwitan, bastos naman yun, o pinaka yung parang baba ng parabola natin. So, pasensya na sa mga... Sa focus, di ba sabi nga ang focus, yun yung nakatapat doon sa value ng vertex natin. Kaya nga ang focus, yung main the focus talaga is the inside or pinakalob ng parabola natin. Since ganyan, ang magiging graph natin will be the right parabola like this. Like ganito. So, like ganyan lang. Yan lang. Ang focus natin, vertex natin. So, vertex natin is negative 5 and 3. So, huwag kayong mag-alala kasi substitute lang naman. Wala tayong problema. Ito pa yung focus. Ito pa yung person. So, ibig sabihin yan, wala tayong problema dyan. Ito ang vertex natin. Ang problema, letter P natin. Paano yung letter P? Ganito. Oh my God. So, dito ka magsuumpisa do sa vertex natin. Sa may nagkakatapat ng vertex natin. So, which is negative 5, di ba? So, papunta sa focus natin. Parang mahanap natin yung P natin. Tama ka, musta? Number P, letter P. Letter P tuloy. So, ang sagot ng P natin, which is 8. Ang galing-galing na. Magbibilang ka ng isa-isa. So, patungo doon sa focus ng value natin, doon ang magkakatapat. So, like this, para hindi kayo malito. Yan. Malilito sa mga slow dyan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang P natin, so will be the distance is 8. Galing-galing naman. Eh, ano pa nga ba? Wala tayong problema to. Ang mas mahirap lang dyan, hahanapin mo pang vertex yan. Complicated na po yun. So, mamaya ko nang-solve yan pagkatapos daw. Eh, ano pa nga gagawin? Eh, syempre, ano pa nga ba? Eh, di mag-substitute na. Pag nakita ko itong case na to, since right parabola siya, so ito na po yung kukunin natin. So, quantity of y minus k squared is equal to 4p times x na, minus h. Yan lang. Ito ka lang. Kaso hindi na magkasya yung ano natin, board natin. Burahin ko muna to. Parang, ang laki na yata ang problema natin, ah. So, substitute lang naman. Ang dali-dali lang naman. So, quantity of y minus k times square is equal to 4p. Pag p, ibig sabihin, distance po yan. Times x minus h. Yan lang. Gagawin natin dyan. Eh, ano pa nga ba eh? Substitute lang na. Wala tayong problema eh. Wala namang kahirap-hirap eh. Oh, di ba wala namang value of y natin? So, dyan ka na lang. Minus ano k natin. Then, ang focus natin is vertices. Wala tayong pakialam sa focus. So, pabayaan mo na yun. So, pag vertex, ang inaanap, ang h is negative 5, tsaka yung k natin is 3. Tandaan niyo na. So, yung k natin is 3. Tapos, square is equal to 4. Ang p natin is 8. Tapos, quantity of x, wala tayong x. Wala tayong ng value of x minus ang h natin is negative 5. Be always talaga maglalagay kayo ng parentheses kasi pwede naman wala kaya lang pangit tignan kasi mamamali yata ang writing mo. So, then simplify. So, ang hinahanap, standard equation. Depende po yan sa teacher. Ang hinahanap, standard equation. Kung hindi pa yan, general equation, nakatipid sa request ng teacher niya. So, then simplify. So, quantity of y minus 3 times square. Then, 4 times 8 will be the 32.
Negative times negative will be the positive. So, quantity of x plus 5. Ito na po yung magiging standard equation. Get niya? Sige, wait lang. 3. So, 3. Tama po ay 3. Ang K natin. May natutunan na 6 viewers. Ang hinahanap, general equation. So, ito yung pagsisimulan natin. Pwede nyo ipagpatunay para mahanap natin general equation natin. Pero susunga-sunga ka kasi. Hindi mo alam ang basic talaga ng mga algebra. Kasi paano? Ang bobo-bobo ko sa algebra, yan na, nagkakaproblema. So, problema natin yan. Hello po, White Case. Hello po. Nagets ko na salamat. Ay, thank you po, Mustafa. Problema, mahina sa algebra kasi hindi nyo alam. Pwede nyo balikan yung pinag-aralan sa algebra. Kasi mahalaga yung algebra. Paano what if nag-calculus kayo pero ang hina nyo sa algebra? Naku, patay tayo dyan. Hindi po ako senior high school po. Accountancy student po ako. Nag-stop na po ako ng second year. Sige, bilhin nyo kay Bash. Salamat na lang po, sir. Ang hinahanap is general equation sa pagpatuloy natin. So, quantity of y minus 3 times square is equal to 32 times x plus 5. Ang gagawin natin, simplify. Kung babalikan mo yung ganitong concept na to, pwede kang mag-point method, walang problema. Kaya lang, mahaba. Tama ka na, beats. Sige, point method, walang problema. Nagsisigurado ka, or nagkakaroon ka ng trust issue, pwede naman point method. Subala ka na sa ganito. 1 squared, walang problema. Basic algebra po tayo. O, diba? Ayan, ang haba naman nito. Ang hassle. O, diba? Hindi, ito yung maging sagot natin. Pero pag ayaw mo ng ganitong point model, so meron yung tinuturo sa YouTube, multiply lang naman ng 2 beses ang first term, tsaka yung second term, tapos middle part, multiply mo to, para makuha yung middle part. Diba? O middle term. So, magiging ano na siya, y squared. Wala tayong problema. Negative 6y. Positive na yun. Di ba madali? In just 5 seconds. Ano yung transport sa general equation? Saglit lang po ang general equation. Waiting lang po, Mustafa. Pwede ganyan, mga technique nito. Pwede ganito. So, para sa akin, ito na lang. Para mas mabilis. So, ang sagot will be the y squared. So, y squared minus 6y plus 9. Ito, distributive property. Ano na alam niyo sa mga estudyante yan? Kadali lang naman. 32x plus 32 times 5. Bawal ng calculator. Pero pag pre-calc, baka pwede yata calculator. Pag pre-calc class pre-calculus ang klase niyo. Baka pwede yata calculator in something. If I wrong, kasi tangonin niyo sa teacher niyo. Kasi first time ko lang ako magturo nito. So 2 times 5 will be 10. Kaya 160. 160. Wala. Then, ano pa nga ba? Bakala kayo sa buhay anong sa main method? Pwede ba APE? Pwede naman transposition method? Bakala kayo? Wala namang problema. So, pag tinamad na ako mag-ganyan-ganyan, so, i-logical ko na lang. Di ba, positive yung maging negative? So, y squared is equal to y squared minus 6y plus 9, positive 32x magiging negative. Gets ko na yon. Hindi ko na kailangang i-write ng drawing kasi baka kasi hindi niya mabasa sa mga viewers. Negative 32x. Ito, positive 160 magiging negative 160 is equals 0. Then, simplify. So, kung bilectives like this, ang muna kasi yung x kasi sa y. So, y squared minus 32x. Base lang po sa alphabetical tema, mauna ang x bago ang y, ha? Tandaan nyo, ha? Depende po sa professor. Pag tinamad ka mag-arrange, hindi ka depende. Pero, typically practice, kailangan matuto kayo mag-arrange ng mga terms. Mauna ang x bago ang y. Depende po sa tinuturo. Negative 6y. Positive 9 minus 160. Hello? Negative 151. Galing naman yung quiz dyan. Is equal to 0. So, ito naman magiging general equation o GE. Yun lang. Yes, may question kayo? Kung depende po yan sa professor kung hinahanap ang equation na to.
General equation. Ito pagsisimula natin para mahanap yung general equation. Kung tinamad ka, standard equation, pwede naman. Wala tayong problema, nakatipende po sa teacher nyo kasi hindi po pwede kontrahin yan. Okay, may tanong po kayo dito? Sige, screenshot nyo kung gusto nyo. Sige, magsasagot po tayo ng mga mahirap dyan. Okay. Sandali lang. 1 hour and 12 minutes, wala pa. Maaga pa. So, thank you po sa pagmanood ng mga 1.2K. Salamat. Thank you. Okay, ano na ba tayo? Sige. Ayun ang pinakamahirap dyan. Walang vertex. Mahirap to. So, manood po kayo mabuti. Mamang hirap yan. Pangalot pa. Teka lang, huwag kayo matakot. Isang pa pong question para ma-master natin ulit. Ito, pinakamahirap dito, Mustafa. O yan. Oh my God, ang hirap nito. Sige, pagdasal natin, kaya-kaya niya kasi tagalin niya takot niyo. Sige. Sige, screenshot niyo kung gusto niyo kopya. Screenshot niya. Martes lang po, like ka. Hello po, like ka. Sa Martes lang po, alauna ulit. So, babalik na natin sa integral calculus sa mga transformation ulit. Transformation of the trigonometric formulas for the integration. So, pero iba. Mahaba kasi integral kasi maraming formulas na kailangan pag-aralan. Para sa akin, integral pinakamahirap sa akin kasi maraming formulas na kailangan i-memorize eh. Sige lang, assist ka lang namin kahit dinadaming alam. Yun lang po. For the first time kasi magturo ng integral calculus kahit hindi ko naman subject yun eh. Pero, okay lang naman, naayos lang naman. Pero sa umpisa, medyo nahihirapan. Pero pag sunanin na, okay naman. Okay, start na tayo. Wala tayong time. So, magbibigay tayo ng, ang nawawala kasing vertices. Ako, patay tayo dyan. Manot kayo ng mabuti. Ma'am, paano kapag nawawala ang vertex? Huwag ka mag-alala. Huwag lang tayo magmamadali. Slow down po tayo. Slowly but surely. Yan ang kasabihan. Slowly but surely. Okay, itong given natin. Saan man nakakalam dyan pag hindi mo alam. Ituro ko sa iyo mamaya. So, focus. Focus natin is order per 3 and 6. Tapos, ang equation of directrix is x equal to 7. Oh my God, sabi ko, ang hirap naman yan. Sige, paki-solve niyo na lang. So, magbibigay ko ng mga time in 2 minutes. Kami. Ang galing tala ni Mustafa to the left. Sige, ikaw mag-explain. Paki-up ka na lang. Let's welcome si Mustafa. Galing! Ay, may kinakalaban na ako dito. Singkostan, hello po. Nabuhay ka, Singkostan. Pasensya na kasi hindi sa naglalag yung yung video. Hello po, Singkosta. Marat po kayo, white cat niya. Maingay. Sige, okay lang. Hindi na patatawa. Si Maina niya daw. Ang cute-cute yun ng background niya. Ako talaga typically animal lover ako since bata pa ako. May alaga akong pusa pero hindi ako pinapayagan ng nanay ko mag-alaga ng pusa. Aso lang meron kami. Pusa ayaw kasi makalat lang kasi ang pusa. Ay, kapatid ko nag-aalaga ng pusa pero may dati siyang alaga ng white cat. Kaya lang namatay siya dahil lang sa may sakit. Ouch! Okay, dahil sa lahat, Marian. So, sagutan natin. Paano? Sabi nga daw ni Mustafa is to the left daw. Sige, try natin. So, mag-graph po tayo dito sa given na to. Medyo mahirapan pa tayo. So, nawawala ang vertices. Ang mahalaga vertices para makuha natin yung mga equation natin para substitute natin. Paano? So, 7 po yan.
Graph tayo. Medyo ang haba nito. Complicated to eh. Dito muna tayo sa malaki. Para mas makita naman sa mga viewers natin. Dito tayo. Kaya burahin natin ito. So, ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan na. Ito pa yung y-axis, ito pa yung x-axis. Ma'am, paano? Focus natin, i-order pair natin ang focus natin. Order pair 3 and 6. Dito ang 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito muna tayo. Ito pa yung focus natin. So, ang focus natin ito. Ma'am, paano? Paano tayo makapag-graph yan? Medyo sunga-sunga tayo dito. So, kailangan train hard po tayo sa pagpa-practice. Kasi habang maaga pa, mag-practice na kayo. Kasi baka malay mo at malino kayo. Pag hindi kayo nag-practice, nako, nagkakaproblema, nakakalimutan yung ibang lesson. So, paano? Huwag ka magalaw, maghintay ka lang. Ang problema, nawawala ang vertices natin or vertex na. Yung equation of directrix is x is equal to So, x is equal to 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito. X equal to 7, di ba? Ma'am, paano ikagraph para malaman natin yung vertices natin? So, medyo complicated itong pag-aralan. So, makinig, na yung viewers, makinig mabuti. So, slow down. Paano mag-solve ng parabola po? Spanish, makinig. Ito na po yung parabola. Kung di mo nang papanood yung kanina live streaming, pumunta kayo sa YouTube channel, Miriam Flores. Miriam Flores, kapangalan din po na sa TikTok, Miriam Flores. So, subscribe naman po. Ma'am, paano? Laka ng problema natin eh. So, from here, saan pa tayo tumigil? Di ba, 3? So, para mahanap natin yung P natin, or distance, di ba, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 7 po ito, hindi po yung 5. Ma'am, paano? Ganito. So, from focus hanggang directrix, magbibilang tayo ng isa-isa para malaman natin yung P natin. So, 1, 2, 3, 4. So, saan tayo tumigil? Di ba sa 7? So, ang bilang niya will be D4. Kaya lang, magdi-divide ka ng dalawa. So, 4 divided by 2, so will be D2. Ito po yung P natin, ha? P is equal to 2. Pero yung itong ganito na to, maghahakbang ka ng 2 beses. From, dito ka mag-umpisa sa 3, 2 beses ha, 1, 2. Saka tumigil, dito. So, 5, dito sa 5. Para makuha natin yung vertices natin or vertex natin. So, dito tayo sa x-axis natin ang value natin, which is the 5. So, ang hinahanap, paano? Dito paakyat, ang hinahanap kasi vertices, di ba? Ang order pair natin will be the vertices is 5 and 6. Ma'am, bakit? Kasi ang hinahanap natin sa equation, paano natin may isosolve ng equation natin kung nawawala ang vertices natin? Ulitin ko. O, dito tayo tumigil sa 2. O. 2 beses ko stinet. Kasi kinumpute ko yung 4 divided by 2. Para makuha natin yung distance natin is 2. So, 1, 2. Nag-stop ka ng value of x natin, x-axis natin, which is the 5. Then, hanapin yung y-axis natin. Alam mo yung y-axis natin? Paakyat. Dito ka tumigil para matigil natin yung value of focus natin. So, value ng y natin, which is D. So, which is D, 6. Ito yung 6 natin, di ba? Sa 2, 3, 4, 5, 6. So, yan. So, di ba sabi nga nila, kapag ang vertices ang hinahanap natin,
medyo nakakalito. Ito yung edge, ito yung K natin. Ma'am, paano? Ganito, ito yung concept. So, B. Tapos, ito yung focus. Ito yung B. Pag B kasi, vertex yan. Then, pag ganito ang location natin, like this, makakita mo yung concept nito. Kung ano yung katapat, ay yung magiging malalabasan na natin ang graph natin. Ma'am, ano yun? Di ko gets. So, since, asan yung focus natin? Di ba ang focus natin, ito yung vertex natin, di ba? Ma'am, paano? Hindi ko na masyadong gets. Di ba ang focus natin nandito? Ano katapat ng focus natin? Dito. Since yung focus natin nasa kaliwa, sa right, nasa right po yung focus natin, ito katapat nito, since nandito na siya sa quadrant 1, so di ba sabi nga na pag-focus, nasa loob ng parabola natin, so ibig sabihin, sabi ni nito, to the left na po siya. So ito na po yung maging graph natin. Yan. Gets niya? O bakit? Bakit ganito? Bakit ganito? Kasi ito yung F natin, di ba? Ito, para magkakatapat yung focus natin doon sa vertices natin, papunta doon sa kanan. Depende po yung sa sitwasyon ng graph mo. Kung ang focus mo sa kaliwa, hindi focus mo, hindi pa ganun. Kung ang focus mo is nasa ibabaw, hindi focus mo, hindi pa ganun. Kaya may direction para maalala mo yung mga concept na yan. Kasi ang problema lang, pag hindi mag-gets, ulit-ulit lang na mag-gets. Huwag kayo titigil, okay? So, to the left po tayo, guys. Sa middle. Sa middle daw. Sa middle pa. Kaya. Sa middle po yung focus, di ba? So, since nakuha na natin yung vertices natin, wala tayong pakalam sa focus yan. Yan doon ako nagkakamali kasi minsan ako nagkakamali na isang beses. Mali pala ako. Ang hinahanap lang kasi vertex ang nawawala. So, vertex ang nawawala. So, ang typical ng sagot natin will be D. Vertex is the final answer will be D. 5 and 6. Tapos, ang P natin is 2. Ito yung magiging answer natin, ha? Wala na tayo pakialam daw. Ito yung series pa. Pinapaalala ko lang kasi baka malito kayo. Okay? So, pwede na tayo mag-solve. Ano pa nga ba? So, since left side po yung parabola natin, left side po yan, kaso negative. Tataas po yan. So, negative po yan. Dito tayo. So, ito yung magiging equation natin. So, kunin natin. So, quantity of y minus k times square is equal to negative 4p. Bakit? Kasi, kapag naka-left yung graph natin, left po yan, ibig sabihin negative na po yung magiging kalabasan niya sa equation natin. Gets niyo? May nagtanong, Ma'am, meron ka bang content nito sa YouTube na parabola parabola, meron na po yan. So, Miriam Flores. Hyperbola eclipse circle, wala pa ako kanyan. Spanish latte. Punta kayo doon, Miriam Flores, ha? Sa YouTube channel ko. Ito na po. So, pakitype na lang po. Yeah. And then, subscribe. Salamat! Sige, continue natin. Substitute lang naman. So, ito, may value na of vertex natin. So, wala tayong problema. So, pwede na tayong mag-substitute. Substitute lang naman. So, y is wala. Ang k natin, ganito sa mga hindi makaintindi. So, h and k natin, ang vertices natin. Huwag niyo yung focus, wala tayong pakialam dyan. Wala tayong mapapala dyan. Kasi, ang focus natin, yun yung magsisindi parang ano na natin sa graph natin. So, ang k natin is 6. Square is equal to negative 4. Ang p natin is 2. Tapos, ang x natin wala. Minus h natin is 5. Then, simplify. Sige, sagot. So, ang hinahanap is standard equation. Wala tayong problema kasi depende po sa teacher eh. Negative 4 times 2 will be the negative 8. Tapos, x minus 5. Ito na magiging ano natin. Ito yung magiging standard equation. Gets niya? Hello? Oh, parang makuha natin yung general equation. Ito yung magsa-start natin. So, dito po tayo.
Yes po, yes po, yes po. Okay. General equation. So, dito tayo. So, y minus 6 times square is equal to negative 8. Alam na alam yung mga ganyan kasi nakapag-algebra na. Alam naman ang mga concept kaya wala tayong problema. Pero pag uumpisa ka sa algebra, nako, medyo natatagalan sila mag-review. Yan ang malaking problema dyan. Kinakalimutan natin yung concept ng algebra natin. O, di ba? Pag ganyan, kung point method, pwede naman, kaya lang tagal-tagal. So, ganito, multiply mo siya ng 2 beses sa sarili niya, square siya, 2 beses. So, y times y will be the y square. Sa middle part, y times negative 6 times square will be d, negative 6 times 2 will be d. Well, y. Negative 6 times negative 6 will be positive 36. O, di ba balik? O, in the just 5 seconds lang naman. Tapos, distribute to. So, negative 8x, negative times negative will be positive 40. Tignan natin sa Desmos kung tatama siya. Then, distribute, bahala ka na sa buhay nyo, YAP o transposition method. So, transposition method, nilipat lang sa kabila para magbago ng mag-sign. Kung ayaw nyo, i-add mo siya ng positive 8x and negative 40x on both sides para matanggal ito, para mag-0. Sa akin, transposition na lang kasi wala namang bawal. Hindi na mababawalan. So, y squared minus 12y plus 36. Negative 8x maging positive. Positive 8x. Magiging negative 40 na to. So, negative 40 is equal 0. Kaya nga equation, hindi naman pwede mawala ang equal to 0 kasi yung equation na. Then, combine like terms. Y squared plus 8x minus 12y, positive 36 minus negative 40. Positive 36 minus 40 will be the negative 4 is equal to 0. Ito lang po yung magiging general equation. Okay. Tignan natin yung Desmos calculator natin kung tatama sa graph natin. Okay, so tignan natin ha. Kung nagkakaroon kayo ng class issue, kung may graphic calculator po kayo, walang problema. Pwede kayo mag-type nito. Ang given na po kasi is focus and equation of directrix. Kaya lang, paano nagtatype ito sa Desmos? Wala naman yan. Ang hinahanap na kasi ito. Depende po mag-type ng calculator. Pwede naman SE, pwede naman GE. Sige, type natin ito sa GE. Desmos muna tayo ha. Buksan natin yung cellphone natin. So, lipat natin. Ayusin natin to. So, type natin yung G natin o general form which is the y squared plus 8x minus 12y minus 4 is equal to 0. Ala, ito na yung itsura niya. Gets nyo? Oh. Kung i-compare mo doon sa graph na to, like this, dito camera. JB, thank you po sa pag-send ng badge. Di ba makikita mo sa graph na to, medyo malawig yung camera ko. So, kung titignan natin yung vertex, ang vertex natin is 5 and 6. Ang galing! O, kita nyo? Pag sinum-in mo, yan. Vertices natin is 5 and 6. So, ito pa yung magiging itsura for sa given na to. Doon ba yun? So, download po kayo ng Desmos sa Play Store kasi mura lang naman. Libre na. So, okay naman yung graph ko ha. Iyalang approximation lang po. So, estimate lang po kasi ng values, ang values natin ng number line natin kasi pwede i-zoom in, pwede i-zoom out. Yeah, pwede naman i-zoom in, pwede i-zoom out. Depende po yun, pero ang kalabasan niya is paras lang naman. Kaya mahirap talaga maging artist eh. Ito perfect naman pag-drawing niya. So, okay naman din. Wala tayong problema. Eh, pangit naman yung sulat ko, kaya mahirap talaga maging artist. At ito yung itsura niya. Wala tayong problema. Wala. O, kita niyo? Sige, next. May natutunan, guys. May tanong po kayo sa ganito. Number 3. Number 3. 3 viewers, may natutunan? Mga STEM student yan. Alam niya, pero gagets naman nila. Last ball na to, guys, pero not for the list, ha?
Ano, nagets mo na? Sino man nanonood dito? Si Spanish. Oh, si Spanish. Sige, screenshot nyo kung alam nyo. Ito na po yung ano niya. Sige, ano na to? Wala na po akong may isip na tanong. Wala na. Okay. Wala na ba? Mag-screenshot na kayo? 3 viewers. Para nasawa na sila. Kung nangangailangan po lang, so ito na yung number ko, letter G. PM nyo na lang po sa account ko. Okay? So last, not for the list yung given ha. Saburahin ko muna to. Sige, ano muna, screenshot nyo. Sige, saburahin ko muna to. Para na yata sa focus nyo. Okay, so isolve na natin ganito. So, lapit sa camera, Mary Ann. Okay. So, focus natin is magkaiba. So, ganun pa rin. Wala pinagkaiba. So, focus is order per -1 and -4. Ma'am, paano? Saglit lang. So, dito ang equation of directrix is x equal to 5. Sige, sagot. Basic ka sa next, ano po, sa next Smarties po. Yuki. Yuki po, thank you po sa pagsal na batch. Mga engineering student to. So, yun sa magsasagot dito. Last na pong given, pero not for the list, ha. Ayoko sabihin ng last. Sige, hintay na lang po for the Martes. Alauna lang po ng hapon. Madali lang pala. Ito sa pala i-compute. Okay, sino magsasagot guys? Ay, wala na mga viewers na parang nasawa na asa sila. Okay lang naman. Hindi naman mahilig magpasikat. Okay lang. Maninan sana may matutunan yun sa mga nanonood lang dyan. Ha? Anong ba niya kukunin ko? Ito ngayon, si Talia. Anong ba niya? Si Ranibo. Sige. Tapusin ko muna ito na Magtapos na ako. Nandiyan na ba? Okay, wala na yata mga viewers. Bangon-bangon lang dyan, guys. Okay, 1 viewers na. Manood po kayo, King's Garage. Hello po. So, yung discussion, standard and general equation of parabola. Sino ko kausap mo yan? Wala na mga viewers. Ako po ay nagtuturo din ng math sa live streaming sa TikTok, King's Garage. Kasi pag hindi kayo familiar, okay lang. Hindi pa kaya mo ng math. Sorry, may 2 viewers, Peppa Pig, hello po. Sige. Last na po yung given na, kasi matatapos na ako, makapag-in-live na ako. Ay, may nahulog. Ano na ito, project to? Ay. Ano na ito, project? Saksa lalamunan. Tigil mo na po. Grabe ka naman. Titigil ko talaga pag matatapos yung live. 7. Ano ba yan? Okay, 2 viewers, pakinig ka. Pwede daw i-download to sa YouTube. Kung gusto niyo panoorin yung mga, mga replay na live streaming. Mia, hello po. Sagutan natin yan. So, standard and general equation of parabola. Wala na yata. Sige, bye. Bye. Ingat ka, Kings Garage.
1 viewers kung nanonood ka man, 1 viewer pala. Si Nurse Jeremy, si nursing pala. Hindi siya familiar dito eh. Critical po to. Pero pag meron dito, is the grade 10. Mga 4th year high school dati, na yun, grade 10 na. Depende sa tinuturuan ng teacher niya. Sige, game na tayo. Wala na mga viewers. Ay, yaman ako. So, habang hinihintay mo yung viewers, so magagawa ko ng graph. Dito tayo. Wala na yata mga viewers. Wala yata ako kausap. Sige, continue na natin. Parang nagsama na yata siga. Okay, yung focus natin is negative 1 and negative 4. Focus lang ha. So, negative 1 and 4. Yan. 1 viewers, panood po kayo. Nako, buhay pa si King Garage. Nako. Okay. Wala na yata. Okay, sige. I-continue natin to. Wala na yata mga viewers. Boring naman pag walang kausap, no? X equal to 5. Wala na yata mga viewers eh. Pakala sila. Pwede naman na nila manood sa YouTube eh. Come on, new viewers. Pangantay natin. Megan Pascual, hello. Manood ka na lang kasi matatapos na ako. So, last given na po ito, not for the list. Okay. Paano? So, ito po yung given natin is the focus is order per negative 1 and negative 4. Tapos, equation of directrix is x equal to 5. Pag ginanap ko po yan, ito. So, para malaman natin kung upward po siya, downward, left side, o right side. Okay? 3 viewers, manood po kayo, Frozen Flower. Ay, Kitar, thank you po sa pag-send ng badge. Sa pre-calculus po tayo, guys. So, paano? Ang problema nga lang natin yung focus natin. So, from here, yung focus natin, so, which is the, parang mali ata. Negative 1 pala dito, sorry. 1 and 4. Yan, ito yung focus natin, ha. So, magbibilang ka ng papunta doon sa decrease natin. Paano? Bibilangin natin dito from here doon sa negative 1, yung negative 1 at yung negative 4, di ba? Bilangin natin isa-isa yan, guys. Frozen, hello, flower, hello. Dito. So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, meron po tayo ang parang kulang bilang ko ulit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yan. So, P
So, 6 divided by 2, so will be the 3. So, ito yung makukuha natin for the P natin. Ulitin ko. So, dito ka mag-uumpisa sa value of focus natin, which is the -1 sa x-axis, patungo doon sa value of the directrix natin, which is the x-axis is 5. Isa-isa pagbibilang ha. 3 viewers, pakinig kayo. Ganito, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 po yan. I-divide mo sa 2. So magiging 3 na siya. Sunod doon, para makuha natin yung vertices natin, or vertex lang nawawala, di ba? So meron na tayong P. Ang gawin natin dyan, so magbilang ko ulit ng 3 beses para malaman natin yung value of vertex natin. So 1, 2, 3. Saan ka tumigil? Dito ka tumigil sa 2. Sa 2. Merong hinahanap yung y-axis natin. Paano? Ganito. Ano katapat ng y-axis natin? Ito yung magiging -4. So, ang magiging vertices natin, ito yung vertices natin. So, B natin is D, 2, and -4. H and K. Gets nyo? Since, problema, ang focus natin, di ba nasa loob po ng parabola natin, OCP natin pa sa pag-send ng batch. Di ba sabi nga pag-focus natin, ganito ang concept yan. Ang F natin, tapos ang B, yung B, depende po yung acceleration. Since yung B mo, anong katapat ng B mo? Nasa kanan, nasa right. So, since na ganyan yan, vertices ang matatamaan mo sa parabola natin, hindi po yung focus. Kasi ang focus, ang priority sa focus, mahanap natin yung vertices natin. Ang focus po talaga, nasa loob po siya ng parabola. So, ito magiging ano niya. So, left side pero pababa siya. So, left side of parabola po tayo, ganito. Kaya mahirap talaga mag-artist kasi hindi perfect yung drawing ko. So, ito yung magiging tsura natin for the parabola natin. So, meron na po tayong vertices natin. Ang vertices natin, ito yung answer niya, di ba? So, ang vertices natin will be D, all the part 2 and -4. So, tandaan nyo, ito po yung H, ito po yung K. Answer na po yan, ha? So, meron po tayong distance, yung P is 3. O, di ba si D, sagutan natin. Ano po tinuturo nyo? A, B, C, D hanggang K. So, pre-calculus, ang tinuturo is the right of standard and general equation of parabola. Pag hindi kayo familiar, bahala ka na. Pre-calculus po to para sa mga STEM student, grade 11 and grade 12. Pag meron yan sa junior high school sa parabola, baka meron sa inyo, depende po yan. Oh, thanks now, thanks. Okay, since meron na pa po tayong mga vertex na value, so pwede na tayo mag-substitute. So since left side po yung parabola, left side na po yung itsura ng parabola natin, so kukunin natin equation natin. So will be D, quantity of y minus k squared is equal to -4p times x minus h. Ganun lang. Substitute lang naman. Hindi niya naman magets. Easy lang pala. Ano yun? Hindi ko gets. Ano yun? Wala ka na sa buhay mo. Make-out ka na lang dyan. So, kunin na natin ito. So will be D. Quantity of y minus k times times square is equal to -4p times x minus h. Ganun lang, substitute lang naman. Yes po. Parabola po, letter M and M. Pero kasi sa subject nyo, analytic geometry, pero yan. Parabola ang tawag doon, pero ibang discussion na po yan. Write the standard and general equation of parabola. So, mamaya na natin yan. So, MNN, ito na po yung graph niya. Standard form. Sige, mamaya na po. Para makuha natin yung standard form, so substitute mo lang ng mga values. So, y minus ang k natin is -4. Problema, -4. So, parenthesis of -4 squared is equal to -4. Yung p natin is 3 times yung x, wala. Tapos ang h natin is 2. Then, simplify. Bahala kayo. Para makuha natin yung standard equation. Alam na daw ni Emlen, ang galing. Alam niya. Sige, wala tayong problema. So, negative times negative will be positive.
4 square. Negative 4 times 3 will be negative 12. Then, copy na lang. So, ito yung magiging standard equation natin. Standard equation. Ma'am, paano yung general equation? Wala tayong problema. So, ito yung pag-umpisa natin. Dito tayo. Hindi na magkasa sa board natin. So, quantity of y plus 4 square is equal to negative 12 x minus 2 times nila. Huwag niyo yung papakalaman kasi graph po to. Alam na daw yan. So simplify kung alam yung mga basic algebra, wala tayong problema. Pag hindi nga lang, hindi na lang. So, square mo daw or i-multiply mo siya ng 2 beses sa sarili na yung first term and last term. Para makuha niyo yung middle part, multiply mo to, tsaka yung exponent. Ganun lang yan. So, y square, positive 4 times y times 2 will be d. 4 times 2 will be 8. Y. Positive 16. So, distributive property lang. So, negative 12x. Negative times negative will be positive 24. Bahala kayo, APE or anything something, transposition, bahala kayo. Kung anong gusto niya, wala tayong problema. Yes, alam na daw niya. Okay, 3 viewers manood y square plus 8. Mas inuna ko lang yung transposition kasi tala kong magmadali. Negative 12x magiging positive. Yan. Positive 12x. Positive 24 magiging negative 24 is equal to 0. Kaya nga may equation nga. Hindi mo po pwedeng mawala kapag equals to 0. Tama po, tama. Then, combine like terms. So, y square, dapat mauna yung x natin, which is the positive 12x. Basta lang po sa alphabetical term. Depende po yung sa teacher niya kung hindi nyo kailangan i-arrange yung mga terms. Kung required. Pag required po talaga, arrange mo yung mga terms. Ayusin mo lang siya. From highest exponent to the constant is equal to 0. Sana ba ako? Plus 8y. Positive 16 minus 24. 8. Negative 8 is equal to 0. Bakit negative 8? Ano mas mataas? 24 or 12? Siyempre, 24. Ano sign ng 24? Negative. Pero minus siya. So, 24 minus 12 will be 8. So, negative 8. So means 24 minus 12 is 8. Kaso, yung sign niya, pinakamalaki is 24 kasi kung ano yung pinakamalaki, yun yung magiging anong sign mo, yun yung susugatan. So, ito na yung magiging final answer natin for the general equation. Yun lang. Tama, copy the sign of the highest number. Tama po kayo. Okay, sige, distribute it. Dinistribute ko na po. Ayusin natin. Baboy natin yung mga natin. Distribute to, sige. Distribute to. Ayan na natin yung B. I'm sorry. Yan na. So, kung gusto niyo mag-type sa calculator, kasi ito na magdala. So, mag-download po kayo sa Desmos. I-type mo yung mga equation. Depende. Kung i-type kayo sa Desmos, kailangan standard or of the parabola, pwede GE mag-type, pwede naman standard equation. Or SE. Depende sa gusto niya. Para makita mo yung itsura ng graph natin sa equation, sa given natin, ito yung maging itsura niya. So, approximation kasi ang value ng number line natin kasi pwede i-zoom in, pwede i-zoom out. Hello po, Engineer Ricky, na-late ka. Pwede naman GeoGebra, pwede naman Desmos. Play Store po yan, so libre po yan sa Play Store, i-download nyo kung makikita mo yung mga graphs. Okay, kung anything else lang po, patapos na po ako ng live streaming. Yan lang, so... Yan lang, wala na po akong maisip na given. Okay. So maraming salamat. Nako, Drew, late ka na naman. So, lesson for today is thank you po sa pagsend ng batch kay Engineer Ricky. So, ito po, write the standard and general equation of parabola. Ito na po yun. Alam ni Engineer Ricky yan.
Standard and general equation of parabola. Right lang naman, translation. Ito ba yung given? Nakatibay ni sa given ng mga teacher niya. Siyempre, may graph para makita naman kung paano natin malalaman yung vertex, di ba? Di ba? Thank you po sa panonood. Ako po yung magpapahinga na. Pasensya na po kayo sa na-late na manood kasi late na po kayo. Pwede niyo panoorin niyo sa YouTube channel ko. Meron po oras po hindi yung napapanood yung mga replay na na-stream. Ay, ako po yung magpapahinga na kasi nalalaos na ako. Sakto na lang muna ako. So, anyways, ingat po kayo at magandang gabi po sa inyo lahat. God bless po sa inyo. See you on the next day po. Bye! So, may discussion po ako bukas for the discrete math. So, magpahinga. Pag-aral na mabuti. Bye-bye! Kita-kits po tayo sa discrete math. Alauna ulit para sa mga computer course. Okay. Ingat kayo. Pag-aral mabuti.